Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Last time, 'di ba nag-viral yung Imbornal girl, yung binigyan ng tulong ng DSWD na 80k. Now, bibigyan natin ng chance yung DSWD na i-explain kung ano yung masasabi nila, or actually, mag-explain din naman talaga sila tungkol doon sa issue, no? Isang video ito, isang kawani ng DSWD at mismong si Secretary Gatchalian. So ito, pakinggan na natin to. Po ngayon yung mga meme sa social media binigay na parang ayuda or tulong doon sa babae kay Rose. May response po ba kayo sa criticism? Kasi sabi nila parang sana tumira na lang ako sa Imbornal at nakita para mabigyan ng 80,000 from DSWD. Alam niyo po, lahat naman po ng nakikita natin sa social media, nababasa, these are all listening tools. Ginagamit po yan ng DSWD para i-assess din yung ating pong trabaho, yung ating performance, mas mapagbuti maybe, no, yung ding delivery of services. Ngunit nais ko rin pong banggitin na yung 80,000, malit lamang po na halaga ito. No ma'am, no. Hindi naman yun ang issue eh. Yung maliit eh. Sige, tapusin muna natin, ano. Na yung 80,000, malit lamang po na halaga ito kung ikukumpara mo ito doon sa bagong pag-asa na ibinibigay po natin doon sa individual. Hindi yun eh. Yung sinasabi mo na maliit lang yung 80,000, di ba? Kung maliit pala yan, bakit yung iba tila hirap na hirap kayo magbigay ng tulong? For example, ito, no? May nabasa akong mga post dito ng cancer patient na humihingi ng tulong sa inyo. Ito. Dito sa post ni Ma'am Honoria Season Unida, basahin natin to, ano? Pati din ito, no? Si Sir Darwin Vargas. Umpisa tayo dito kay Sir Darwin Vargas. Been to all DSWD accredited pharmacies in the past days. None of them accepts guarantee letter from the agency until further notice. Bad situation and news for cancer patients with expensive chemo medicine. 'Di ba? Tapos ito naman si Ma'am Honoria Season Unida. Parang gusto ko na ring lumusong sa Imbornal. Sabi ni Ma'am, naalala ko last year nagpunta ako ng DSWD sa Antipolo para sa financial assistant kasi may sakit akong breast cancer at nag-undergo ng therapy. Government employee ako at monthly binabawasan ng tax. Halos wala na talaga akong maipanggamot kasi mahal yung therapy na ginagawa sa akin. Naiyak talaga ako at awa sa sarili, layo ng bahay at nang hiram lang ng pamasahe. Pagod pa, pagpila, tapos di pala ako mabibigyan dahil sa medical certificate. Kasi yung medical certificate ko, ang ginawa ng doktor ay through the duration ng therapy. Kaso may date. May date siya kaya kung kailan kinuha. Di nila iyon pinayagan. Kahit nakikiusap at naiiyak na talaga ako, pero policy daw nila yon. Kaya umuwi ako luhaan. Kaya sa susunod, need talaga kompleto requirements kapag hiningi ng financial assistant. Kita nyo na ma'am, yung sinasabi mo ma'am na na yung 80,000 ay maliit yan kumpara do sa pag-asa na maibibigay mo. Ito nga ma'am eh. Baka nga ang hinahabol lang nito 10,000 lang eh. Bakit hirap na hirap kayong pakunin ng niyan, ng requirements yan? 'Di ba? Bakit sila pa ang kailangan pumunta sa inyo? Samantalang itong Imbornal girl na to, anong requirements ang pinasa niyan sa inyo? Hinanap nyo nga yan eh. 'Di ba? Anong criteria bang meron ito or anong requirements meron to nang wala itong katulad ni ma'am na talaga nangangailangan dahil cancer patient? Anong
meron dito sa isa na wala dito? Actually nga ito, meron siyang requirements eh. Ano lang yung date eh, sablay lang yung date eh. Kasi nga ang ginawa ng doktor. Pero kung kung for humanitarian purposes, dapat pinalulusot na rin ito eh. Alangan naman pekein mo yung medical certificate mo na ikaw ay meron kang cancer, di ba? Common sense na rin lang naman iisipin dyan eh. Bakit yung pinapahirapan nyo yan? Itong mga to, ano ba ang naging requirements nito? Dahil ba Dahil ba nag-viral? Yun ba ang requirements ng DSWD ngayon? Actually, parang naniniwala nga ako na ganun eh. Alam niyo kung bakit? Naalala niyo yung nag-viral si Sampaguita girl? Ura-urada, pinuntahan din ng DSWD, inabutan ng 20,000 cash yun eh. 'Di ba? O tingnan natin 'yon. Anong pinagsasabi nito na ang inaano lang kasi ng mga tao, parang may pinipili kayo. Parang ang nangyari kung yun lang na pwede nyo magamit sa pagpapapogi nyo, yun lang yung kikilusan nyo. Na kung tutuusin, yes, di ba, ang sinasabi nyo, iahon sa kahirapan yung mga tao. Ang daling maghanap niyan eh. Ng mga taong mas katulad nung, mas higit pa na nangangailangan kaysa dun sa tinulungan nyo eh. Pero tingnan natin si Sampaguita girl ha. The Department of Social Welfare and Development extended an initial assistance of 20,000 to the family of the viral Sampaguita girl. The DSWD provided the aid to the girl's mother. The DSWD also traced the girl's residence and visited her family. Biruin mo, walang requirements yan ha. Ano ang common denominator nito? Niyang Sampaguita girl at ng Imburnal girl na yan, naging viral. Kasi pampapogi nyo yun, men. O, balik tayo dito kay ate. Ano pa yung sasabihin ni ate? Na nailayo natin mula sa kapahamakan, mula sa lansangan. Ma'am, dagdagan ko yung puntong yan na hindi naman siguro 1,000 Pilipino ang trabaho ay pumapasok ng Imburnal. Hindi ho ba sa ganyang mga memes, ang iniinsulto natin ay yung mga construction worker na marangal na nagtatrabaho sa Imburnal, naglilinis yung mga construction worker. Anong connect nun? Sarcasm kasi iyon. Hindi naman iniinsulto yung mga construction. At anong ginagawa ng construction worker sa Imburnal? Trabaho ba ng... Hindi, correct me if I'm wrong ha. Trabaho ba ng mga construction worker ang maglinis ng Imburnal? Ngayon ko lang nalaman yun. Alam ko may trabaho na naglilinis ng ganyan, sakop ng MMDA yan, di ba? Pero mga construction worker, mga yun eh, mga trabahador yun na nagko-construct ng ng mga buildings eh, or mga, pwede Imburnal, i-construct nila, pero ililinisin yun, yung maintenance nun. Ano ba mga pinagsasabi nito? Tsaka yun, sarcasm ng tao yun. Hindi nila layunin na insultuhin yung, kahit mismong construction worker, tanongin mo, hindi sila may insulto sa mga meme na yun. Baka nga isa rin sila sa makiganon din eh. Ano ba naman itong mga pinagsasabi nito mga to? Kung niloloko natin na pag pumasok sa Imburnal, may 80,000 na. Hindi ba, iniinsulto na natin yung mararangal na tao sa mga nagpo-post ng ganyan sa social media? Siguro ganito na lamang po. Kaya nga po tayo may mga programa at serbisyo, para walang mga gantong mga tao na nakikita sa lansangan. Hindi na po nila kailangang gawin yung pong nakita natin o na-witness natin. Anong naman na-witness? Kinakabuhay ba ni Imburnal girl? Yung galing sa Imburnal? Di ba galing siya sa Imburnal, di ba? Kinakabuhay niya ba yon para sabihin mo na para maiwasan yung ganon? Alam ba nito yung istorya ni Imburnal girl? Ang istorya ni Imburnal girl, nalaglag yung cutter niya doon. Kinuha niya doon, tapos saka siya lumabas. Hindi naman siya nakatira doon eh. Ano pinagsasabihin nito ni ate na para maiwasan yung paglaglag ng cutter? hindi naman dahilan na kaya siya nandoon sa Imburnal ay dahil doon siya nakatira or yun yung kinabubuhay niya. Hindi. Nalaglag lang daw yung cutter niya doon.
Kita mo kahit mismong DSWD hindi nila alam yung ano, yung mismong facts dun sa kanilang tinutulungan. Halatang hindi nila naiintindihan. Media. Siguro ganito na lamang po. Kaya nga po tayo may mga programa at serbisyo, ano po, para walang mga gantong mga tao na nakikita sa lansangan. Hindi na po nila kailangang gawin yung Ang magpulot ng cutter sa ano? Sa imburnal? nakita natin o nawit. Yung nakita daw, hindi na daw kailangan gawin yung nakita nila. Ano bang ginagawa nun? Kinuha niya yung cutter niya. Yun ang sabi niya. O ito, si Secretary Rex Gatchalian mag-i-explain naman. Una po, araw-araw, libo-libo na mga mamamayan natin pumupunta sa aming tanggapan. At ang utos ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, tutulungan. Whether it's medical assistance, burial assistance, at iba't iba pang klaseng tulong. Diba? Sabi niya, medical assistance, burial, diba? Pero bakit yung binasa ko kaninang cancer patient ay pinahihirapan nyo pa sa requirements? Eh, itong imburnal girl na to, walang kahit anong requirements to, kayo na mismo ang nagkusa. Dapat pantay-pantay. 'Di ba? Hindi naman kini-question yung pagtulong nyo dun sa ano. Mandato nyo naman talaga 'yon. Ang kini-question lang dito, anong meron dun sa imburnal girl na 'yon na wala dun sa mga ordinaryong tao na humihingi ng tulong sa inyo? Kung ipinag-utos ng Pangulo sa inyo 'yan na tulungan lahat ng mahihirap, madali lang, alam mo kung bakit? Mag-drive ka lang sa Manila, may makita ka na mahihirap sa daan eh. Kaya nagiging katatawanan kasi yung ginawa nyo kasi kailangan mag-viral muna bago nyo tulungan. Na kung tutuusin, mas may mahirap pa kay imburnal girl na dapat yung tulungan. Alam nyo kung bakit? Sa imburnal girl may inuupahang bahay eh. Yung napanood natin sa sa KMJS na nakatira sa ilalim ng tulay, yun talaga walang bahay yun eh. May mga baby pa na binubuhay yun. Ito si imburnal girl, may bed space siyang inuupahan eh. Nung nakapagpatayo nga siya ng sari-sari store, may pinaglagakan siya ng mga paninda niya eh. 'Di ba? Ano ba naman, sir? Hindi na lang aminin na nag-viral kasi kaya nyo tinulungan. Now, gusto ko lang linawin yung sa nag-viral. Bahagi ho yung responde nun ng programa nating pag-abot. Noong 2023 rin, ang instruction ng ating Pangulo, ni isang pamilyang Pilipino dapat walang nakatira sa lansangan. Sa ilalim ng tulay pwede. Pero sa lansangan hindi. Daig pa nga kayo ng KMJS. Yung KMJS, nakita nila na may nakatira sa ilalim ng tulay eh. Tapos kayo, hinintay nyo pa na may lumabas sa imburnal bago nyo tulungan. I'm not saying na mali yung ginawa mo. 'Di ba? Mahirap din naman yun si imburnal girl. Kaya lang, ang pinagtataka lang naman namin, ano ang special dun sa babaeng yun, na siya yung tinrato nyo ng ganon at talagang tumataginting na 80K agad. Di ba? Kaya nilunsad yung pag-abot program noong 2023 kung saan mahigit sa 100 social workers araw-araw ang umiikot sa lansangan ng Metro Manila para hikayatin ang mga pamilyang nakatira sa lansangan at individual na nakatira sa lansangan na sumama sa amin para mabigyan ng intervention. Temporary housing, livelihood assistance. Yung 80,000 na yon ay base sa guidelines ng DSWD at sa assessment ng social worker. So paano to? Ano yung inassess dito sa Sampaguita girl na to? Nakakapag-aral nga ng college ito eh. Binigyan nyo agad ng 20,000 yan, di ba? Ayan oh. Medtech student pa. Eh bakit yung mga nagkakariton dyan na may mga baby na dala-dala? Yan oh, anong guidelines ang ginamit nyo dito? Hindi na itago ang galit pero handa umanong magpatawad ang mga magulang ng babaeng nagtitinda ng Alala nyo yan? pero itinaboy ng gwardiya sa labas ng mall.
Nagpaabot din ng tulong ang DSWD sa nag-viral na 22 taong gulang na Sampaguita girl. Hindi nyo nga nalaman na, na hindi minor de edad yun eh. O anong guidelines ang pinagsasabi nyo ngayon? Nakatutok si Dahil lang dito sa viral na to, baka ang guidelines naman nila, basta nag-viral, tutulungan. Diba? Kaya lahat, kailangan magpa-viral lahat. Kumalat ngayong security ang ginang mag-viral ito. Bang ganyan. Nang ganun. Noong mga time na yun, nagigising nung pinapaalam. Pag alam niyang yung siya, tama siya, talagang yung ipaglalaban niya yung sarili niya eh. Hanggang sa hindi yata sila nagkakaunawaan, hinablot ngayon nung Sampaguita. Wala noon sa bahay Tamo? na ayon sa kanyang mga Dalawa pa sila na nag-aaral oh. Diba? Graduate parehas ng high school. magulang ay edad 20. Bibigyan niyo ng 20,000 ng pag-ganon-ganon. Anong guidelines ang pinairal niyo dyan? Tsaka sana, nagsasalita na to si Sir Rex Gatchalian, dapat sinasabi niya na agad kung ano ba yung guidelines na yun para shortcut na naiintindihan natin. Yung guidelines, may range yun ng presyo kung ano ang kaya natin ibigay na grant. Yun ang pinakamataas. At ang nag-assess nun ay ang licensed social worker natin. Yung mga guidelines na yan, nakapublish po yan. At I wanna point out na yung babae... Tingnan nga natin, nakapublish daw eh. DSWD guidelines. DSWD guidelines. Financial assistance. Ito. The Department of Social Welfare Development provides financial assistance to individuals and families through various programs like the Assistance to Individual in Crisis Situation. Diba? And Ayuda sa Kapos ng Kita Program, AKAP. Itong Assistance to Individual in Crisis, what do you mean in crisis? Sino bang Pilipino ang dapat may definition kung ano ba itong crisis na sinasabi na to eh. Abay, feeling ko lahat naman tayo may crisis, di ba? Ano yun, yung crisis? Individual must go through screening, interview and assessment, and the DSW social worker will determine the appropriate type and amount of assistance. Ito sa AKAP naman, ito, yung mga funeral, food, expenses, diba? Amount up to 10,000 can be given directly in cash, subject to assessment by the DSWD. Above 10,000 naman, assistance exceeding 10,000 is provided through guarantee letter. Saan nang galing yung yung 80,000? Ang labo nito. Clients may need to undergo personal screening to assess their eligibility. Just imagine, nung nag-viral, kinabukasan na screen na agad na 80,000 ang ibibigay. Ang bilis, no? Samantalang yung iba, pabalik-balik pa dahil ang dami na requirements. Interview and assessment. Approval and releasing. If eligible, social worker recommends the appropriate assistance which is then approved and released. Ito, documents and requirements na kailangan ipasa. Ensure you have the necessary documents which may include valid IDs. May valid IDs ba yon? A general intake sheet and other documents related to the specific assistance. Ang gulo no? Ang sinasabi dito, assistance nyo, 10,000 cash. Yun yung maximum. Pag above 10,000, guarantee letter. Yung guarantee letter na yun, may nagre-reklamo pa nga dito eh. Yung guarantee letter na binibigay nyo na yan, hindi tinatanggap sa sa mga pharmacies. 'Di ba? None of them accepts guarantee letter. Inutil din yung tapos yung tutulungan nyo na yan, ang bilis ng ano ba? May irregularities kasi, sir. Ito yung pilit yung kino-cover up eh. Feeling ko dito naunahan kayo ng pagpapapogi kasi.
Parang hindi nyo naisip yung sitwasyon. Si Rose, bigyan natin yun ang pangalan. Hindi siya unique. 5,000 na mga pamilyang nakatira sa lansangan o individuals na nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program. Iba-iba ang kanilang natanggap. May iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko i-point si ano lang ang 10,000. Gusto ko i-point out na may kondisyon to. Hindi to binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose, in tranches siya ibibigay. At may kahit na, 'di ba? At least itutulong nyo pa rin. Feeling ko nabigla kayo dyan nung in-announce nyo na 80,000. Supervision at monitoring ng social worker. Supervision. Tingnan natin, di ba? So, ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. Kung hindi pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng bakit? Para mapicturean nyo, no? Para panglagay. Bakit ito? Bakit itong, sana ba yun? Bakit yung si Sampaguita girl? Sinamahan nyo ba kung saan igagastos yung 20,000 yan? Binigyan nyo ng 20,000 ng pag-ganon-ganon? Diba? Magkano binigyan ng DSWD? 2 taong gulang at first year na sa kurso. Meron talaga ang mga anak kikita sa pagtitinda ng sampaguita at pamasahe. Nagbigay ng 20,000 pesos na tulong pinansyal sa pamilya ni Marie. Pinicturean nyo ba kung saan gagastusin yan? Nagagamitin daw pambayad sa matrikula ng mga anak. Isa sa mga tanong ng mga netizens. Hindi sana kayo na lang mismo ang pumunta dun sa school para ibayad sa matrikula. Bakit yung cash yung ibinigay yan? 20,000 pa yan, ha? Ang nakalagay na maximum na ibibigay nyo, 10,000 eh. Na cash eh. Senator pa naman ang tawag ko sa'yo. Sir Rex Gatchalian naman. Pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Pagtapos noon, may mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay. Oh, so home visit? Oh. Ni Rose. So, gusto ko i-point out na lahat tinutulungan, hindi special case si Rose. Meron tayong guidelines at sa lahat ng kwentong to, social worker ang Actually, kung meron talagang guidelines, inaano mo na yan eh. Dinidiscuss mo na yung guidelines na yan eh. Baka mamaya tanungin ka ng ano dyan, on the spot. Ano po ba yung mga guidelines na yun? Wala kang masabi. Assess at nananaig ang boses ng social worker. Pero sir, meron din na, let's say, talagang yung may bahay nga sila nakatira sa mga informal settlers. Wala rin silang makain pero nais nilang maka-avail nitong sinasabi ninyo na kahit hindi na kahit hindi na squatter eh. Yung nakatira na lang sa ilalim ng tulay eh. Di ba? Gusto nilang magkaroon ng tindahan. Tama. Ni Rose, meron kaming ibang programa para sa kanila. Ang tawag doon yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD. 2 klase yon. Una, tinutulungan natin sila makapagsimula ng kanilang maliliit na negosyo. Pangalawa, tinutulungan natin sila maging employable, skills-based. So pwede nila i-avail yun at lahat ng detalye niyan nakalathala sa aming mga social media accounts kung paano, sino, at kung ano ang dapat gawin. Basta ang gusto namin i-point out, lahat tinutulungan ng DSWD. Hindi mahala kayo. Wala eh, sana bet pa naman sana kita as senador eh. Di ba? Kaya lang medyo medyo sablay eh. Hindi kayo kung nakikitaan nyo naman ng pag-asa yan, yung inaano ni sa Rex Gatchalian. Pero hindi talaga may talaga, may irregularities talaga. Kahit basahin mo yung yung guidelines nila, 10,000 lang yung cash eh. Tapos yung sa yung higher amount daw, yan nakalagay naman dito eh. Guarantee letter ang ibibigay. We don't know kung ano yung guarantee letter na yun. Ayan Assistance exceeding 10,000 is provided through a guarantee letter subject to the DSWD's existing rules. Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.